Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning! Wednesday morning na po, April 29, 2015. Bangon na po tayo at sabay-sabay natin salubungin ang panibagong araw. Napakabilis talaga ng araw, dahil ilang tulog na lamang ay sasalubungin na po natin ang buwan ng Mayo. Kadalasan, during this month, dito po yung mga fiesta sa ating mga probinsya. Kaya naman marami po sa atin ang excited ng magsiuwian. Pero bago yan, ay gawin po muna nating productive ang mga huling araw ng Abril. At syempre po, samahan nyo kami dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay din kaming napapanood by live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Ilang ektarya na po o libu-libong ektarya na ang naapektuhan ng dry spell sa bansa. Kabilang na po dito ang taniman ng mais, kakao, kape at saging. Kasama na rin po dito naapektuhan na ang industriya ng rubber o goma sa bansa. Ang dry spell ay ang pagbaba ng dami ng ulan from the normal average sa loob po yan ng 2 hanggang 3 magkakasunod na buwan. Nasa 21 to 60% ang ibinaba nito. Samantala, ang drought naman po ay mas mataas pa sa 60% from the normal average ang kakulangan ng ulan. Ibig sabihin, mas kakaunti pong ulan na mararanasan natin on a certain period of time. Kaya naman nagdeklara na po ng state of calamity ang ilang local government unit. Paglilinaw ng Pag-asa, nasa 42 probinsya na ang inaasahang bubuti po ang kondisyon ayon niya sa forecast data ng Pag-asa. At ayon kay Anthony Lucero, OIC po ng Pag-asa Climate Monitoring Section, 42 provinces po ang makakaranas ng mga pag-ulan sa buwan po yan ng Mayo. So kung makikita po natin para sa buwan ng Mayo, yung 42 provinces, yan po ay under orange or under brown color. Ibig sabihin, mapapansin po natin mostly ito po ay nasa western section ng ating bansa. During the month of May po kasi halos present na ito tinatawag natin na southwest monsoon o yung hanging habagat. Nanggagaling po yan dito sa kanluran. Kaya naman mostly ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot po nitong southwest monsoon ay yung western section ng ating bansa. Base rin po sa forecast analysis ng Pag-asa, 4 na probinsya naman ang makakaranas pa ng dry spell sa bansa. Kabilang dito ang Camarines Norte, Catanduanes, Quezon, kasama rin po ang Romblon. Gaya ng nabanggit natin kanina, inaasahan naman ang unti-unting pagbuti ng kondisyon ng mga taniman sa Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, kasama po ang Apayao, Basilan, Batanes, Benguet, Bohol, Bukidnon, at Compostela Valley. Ganun din po sa areas ng Davao, Davao Oriental, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Lanao del Norte, kasama rin po ang Lanao del Sur at Maguindanao. Para sa areas ng Masbate, kasama rin po yan ang Misamis Oriental, ganun din po ang Mountain Provinces, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Nueva Ecija, Rizal at Western Samar. Ganun din po ang areas pa ng Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, kasama po dyan ang Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi at Zamboanga, Sibugay. Habang mataas naman ang posibilidad na lumala pa ang kondisyon ng dry spell sa Albay, kasama rin po dyan ang Bataan, Batangas, Biliran, Cavite, Cebu, Ilocos Norte, Leyte, Misamis Occidental, Pampanga, Zamboanga del Norte, kasama rin po dyan ang Zamboanga del Sur. Silipin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin yan ay 5:35 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:12 ng gabi. Sa ating moonrise, yan po ay 2:24 ng hapon at sunset po natin ay 2:12 ng umaga at yan po ay nasa 75% illumination. Sa ating phase of the moon, after first quarter phase, present naman po sa ating kalangitan ang waxing gibbous moon. Ibig sabihin, more than half lighted ang buwan but less than full. So asahan po natin mas malaking bahagi po nito ang visible sa papawirin. At mamaya po yan ay nasa 81% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin ay nasa 0.53 meters, 8:57 ng umaga at ang low tide po natin ay nasa 0.09 meters, 1:26 ng umaga. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng ilang paalala.